Kabanata 1081. Ngayon, ang kapangyarihang elektrikal ni Zephyr ay tunay na ipinakita ng walang prinsipyo. Dumagundong. Hindi mapigilan ang kidlat. Habang nagkukross ang kanilang mga landas, ang mga sinag ng banal na parang halijing kidlat na kariktan ay mabilis na sumilay mula sa kawalan. Lakas na elektrikal. Sus Mariosep, mayroon ka ring ancient draconic bloodline, at iyon ay electrical power bloodline na may mutated na kalikasan. Ang mukha ni Sikong Jiuzi ay nagpakita ng isang nakakabaliw at hindi kapani-paniwalang hitsura, at siya ay umungal ng may pagkabaliw. Elektrisidad, ito ang elektrisidad. Sa buong mahabang ilog ng kasaysayan. Ang bawat inapo ng isang sinaunang draconic bloodline na may mutated natural properties ay isang walang kapantay na eksperto. Gayunpaman, ang bawat mutated na ancient draconic bloodline of nature property ay napakabihirang. Kung ikukumpara sa ancient draconic bloodline of nature property, mas bibihira pa ito, at ang kapangyarihan nito ay natural na mas malakas. Ang kidlat, liwanag, kadiliman, mahiwagang yelo. At iba pang mga sinaunang draconic bloodline ay lubhang mahalaga at walang kapantay na makapangyarihan. Maging si Sikong Jiuzi ay natukso, ngunit hindi niya inaasahan na si Zephyr na nasa harap niya ay inapo ng lahi ng electrical power. Paano siyang hindi magagalit, magseselos, o maghinanakit? Gayunpaman, hindi niya alam na kahit si Zephyr ang taga-kontrol ng electrical power, hindi siya ang kahalili sa lahi ng electrical power. Nagkataon lamang na mayroon siyang electrical power. Boom! Isang pagsabog na yumayanig sa lupa ang narinig. Bigla na lang, maraming haligi ng kulog, parang mga banal na haligi, ang marahas na sumugod patungo sa daliri, kasabay ng isang kakilakilabot na pagsabog. Sa isang iglap, ang buong kalawakan ay nagsimulang supulan ng isang hindi maipaliwanag na makapangyarihang puwersa. Ang puwersang ito ang nagbukas ng langit at lupa at naging walang talo. Nang sandaling magmaneho si Zephyr ng kuryente, biglang nagbago ang kanyang mukha. Isang maliwanag at malalim na gininto ang kariktan ang dahan-daang kumalat at gumalaw sa loob ng kanyang katawan. Ang liwanag ay dahan-daang dumaloy na parang isang patak ng tubig, at ito ay lubos na kahanga-hanga. Ano ito? Nang makita ang gininto ang liwanag, bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr. Bigla niyang naisip na sa tuwing nasasaktan siya ng higit sa inaasahan, isang mahiwagang puwersa ang lilito sa kanyang katawan. Ang puwersang ito ay malalim at mahiwaga, dumarating at nawawala ng walang bakas. Gayunpaman, sa tuwing lilito ito, maliligtas siya sa isang kritikal na sandali. Maaari bang? Bigla, may naisip na problema si Zephyr. Nang siya, si Laiyan, at si Yanruyo ay napukaw ng kulay rosas na enerhiya, ang lakas ni Yanruyo ay malinaw na tumaas ng malaki. Ang lakas na ipinakita niya at ang kakilakilabot na kapangyarihang inilalabas niya ay malinaw na higit pa sa isang ordinaryong maharlikang disipulo, mas malakas pa kaysa kay Sikong Jiuzi. Maaari kayang ang aparisyon, multo na iniwan ng Immortal Emperor ay hindi talaga isang pamana ng martial art, kundi isang mahiwagang kapangyarihan na kayang magpabago sa sarili. Sa pamamagitan ng katawan, muling napagmasdan ni Zephyr ang gininto ang liwanag. Habang lumulutang pataas at pababa ang kabilang panig, malinaw na makikita na ang kabilang panig ay hindi gaanong mas malaki kaysa sa mga patak ng tubig. Ito ay mahina at kalmado, na parang hindi ito nakakapinsala. Gayunpaman, ang mahiwagang gininto ang liwanag na ito ay paulit-ulit na tumulong kay Zephyr, at iniligtas pa nga siya mula sa kamatayan. Kabanata 1082. Mula sa pananaw na ito, ang mahiwagang gininto ang liwanag na ito ay hindi simple. Maaari kayang ang manang naiwan ng walang hanggang matandang magnanakaw na ito ay isang mahiwagang kapangyarihan na kayang magpagana ng bloodline. Biglang lumabas muli ang boses ng Nine Netherbird. Nang marinig ang boses ng Nine Netherbird, hindi napigilan ni Zephyr na gumawa ng kakaibang tunog. Ito ay isang sigaw ng kaliwanagan. Ang mga salita ng siyam na ibon sa lupa ang gumising kay Zephyr. Kung tama ang hula ni Zephyr tungkol sa bloodline ni Yanruyo, ito na dapat ang pinakabihirang bloodline ng Dark Force sa mga mutated natural attributes. Noon, hindi pa ganito kaganda ang madilim na puwersa ni Yanruyo.
Kung ang mana ng aparisyon, multo ng Immortal Emperor ay isang kapangyarihang kayang magpasigla ng bloodline ng isang tao, maipapaliwanag ang biglaang lakas ni Yanruyo. Pero wala akong anumang lahing sinaunang Draco Nico. Biglang sabi ni Zephyr. Ang mga ninuno lamang ang maaaring magkaroon ng sinaunang lahing Draco Nico. Tila wala pang ganito kalakas na ninuno sa Khan Clan simula pa noong unang panahon. Kailangan pa ring mapatunayan ang puntong ito. Gayunpaman, nararamdaman ko na ang gininto ang liwanag na ito ay maaaring magmukhang mahina, ngunit ito ay talagang napakatibay at nakakatakot. Sa kasalukuyan, ito ay mababaw lamang. Hanggat magpupersage ka at ilalabas ang lakas ng bloodline na ito, malamang na mas nakakatakot pa ito kaysa sa mga tinatawag na mutated natural property na ancient draconic bloodlines. Tila sigurado na ang Nine Netherbird tungkol dito. Kung ganoon, subukan natin. Bahagyang umangat ang sulok ng bibig ni Zephyr. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iniksyon ang gininto ang liwanag sa elektrisidad. Habang sumisikat ang gininto ang liwanag, biglang naramdaman ni Zephyr na biglang tumigil ang kanyang katawan. Hindi lamang ang kanyang katawan kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa ay tila nanigas ng ilang sandali. Napakaikli lang nito, mga 1% ng 1 segundo. Kahit napakaikli, malinaw na ramdam ni Zephyr ang pakiramdam. Nang sumunod na sandali, may nangyaring nakakagulat. Sa walang katapusang kapangyarihang elektrisidad, isang gininto ang liwanag, na parang sinulid, ang pumuno sa mundo ng kidlat. Hindi talaga kapansin-pansin ang usaping ito. Kung pabaya lang si Zephyr, hindi niya sana ito nakita ng malinaw. Mula kay Zephyr na naramdaman ang pagkakaroon ng gininto ang sinag ng Diyos hanggang sa katotohanang tinurok niya ang sinag ng Diyos sa kapangyarihang elektrikal, tila mahaba ang lahat, ngunit sa katunayan, 3 paghinga lamang ang kinailangan nito. Sa isang iglap, nasira ang pagkakatabing pagitan ng lakas na elektrisidad at ng daliri na mabasak ang langit. Paano ito posible? Biglang nagbago ang mukha ni Sikong Jiuzi. Sa simula, malamig ang mukha niya at mabangis ang pagpatay, kaya sigurado siyang kaya niyang supulan ang electrical power ni Zephyr gamit ang sky-shattering finger. Bagamat napakalakas ng kapangyarihang elektrikal, mayroong malaking agwat sa pagitan ni Zephyr at ng kanyang kaharian. Kaya naman, hindi niya maipakita ang epekto ng kapangyarihang elektrikal. Sa paningin ni Sikong Jiuzi, si Zephyr ay parang isang batang may hawak na banal na kasangkapan. Bagamat ito ay napakalakas, si Zephyr ay walang kwalipikasyon para kontrolin ito. Gayunpaman, sa sandaling pumasok sa kanyang isipan ang ideyang ito, biglang sumabog ang katawan ni Zephyr ng isang kapangyarihang kayang pamunit sa langit at lupa. Biglang tumigil ang balanse sa pagitan ng elektrikal na kapangyarihan at ng daliri na nakakawasak ng langit. Sa sumunod na sandali, ito ay napunit. Hindi. Imposible. Maging ang mukha ni Sikong Jiuzi ay naging mapurol. Ang kuryente ay parang isang baliw na dragon, na bumabasag sa patong-patong na antas. Sa isang iglap, idiniin nito ng malakas ang katawan ni Sikong Jiuzi. Kabanata 1083. Boom! Ang kulog at kidlat sa buong kalangitan ay gamulong na parang isang dagat ng kulog. Ang espasyo sa loob ng radius na ilang libong metro ay winasak ng dagat ng kulog. Pinunit ng kakilakilabot at malakas na kidlat ang lahat ng bagay saan man ito magpunta. Whir! Sa ilalim ng nakakatakot na puwersa, nagkalat ang asol na liwanag. Nakita ito ng malinaw ni Sikong Jiuzi. Ngayon lang, biglang lumawak ang kulog at kidlat sa kawalan, hindi lamang sa saklaw, kundi pati na rin sa lakas ng hindi bababa sa 10 beses. 10 beses. Kay saklap ng bilang. Hindi maisip ni Sikong Jiuzi kung paano biglang tumaas ang lakas ng kuryente. Sandaling nayanig ang lupa at nayanig ang mga bundok. Hindi siya binigyan ng pagkakataong gumanti ng dagat ng kulog at kidlat at agad na naglunsad ng malawakang pag-atake. 1 strike, 2 strike. Maaaring hindi kayang saktan ng maraming pagsabog ang pundasyon ni Sikong Jiuzi, ngunit ang dagat ng kidlat ay walang katapusan. Ito ay sapat na nakakatakot upang supulan si Sikong Jiuzi. So fierce. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Zephyr. Nang makita niya ang malalalim na hukay sa lupa, laking gulat niya. Ito ay masyadong hindi totoo. Ang lahi mo. Anong klaseng lahi yan? Tao ka ba talaga?
Kahit ang Nine Netherbird ay nagpakita ng hindi makapaniwalang tingin habang nakatingin sa pumatay na poster sa lupa. Sa pares ng pulang demonyong mga mata, tanging pagkabigla ang makikita. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Zephyr na parang isang halimaw. Ako. Tao ba? Maging si Zephyr ay nagsimulang makaramdam ng kawalan ng katiyakan. Kung ang malapatak ng tubig na gininto ang liwanag ay talagang isang bloodline, saan nga ba nanggaling ang kanyang bloodline? Bukod pa rito, kaunti pa lamang ang naipon niyang gininto ang liwanag sa kanyang sariling kidlat, ngunit nagpakita na ito ng isang nakakatakot na epekto. Biglang tumaas ng 10 beses ang lakas. Subukan mong muli ang Windwar Mark. Kung epektibo ang kapangyarihang elektrikal na ito, maaaring idagdag ang digmaang marka ng hangin na kanyang isinagawa. Swoosh! Sa pag-iisip nito, hindi makapaghintay si Zephyr na ibuka ang kanyang palad. Sa kanyang palad, maraming violent wind lightning blades ang mabilis na lumitaw. Ang malapatak ng tubig na gininto ang liwanag sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na kumalat habang palihim itong umaakyat at bumababa sa loob ng Mark of the Windwar. Isang magandang pakiramdam ang biglang nabuo. Sa isang iglap, ang violent wind lightning blades sa kamay ni Zephyr ay biglang lumikha ng malinaw na tunog na parang huni ng ibon. Ubo. Sa oras na ito, unti-unting gumagapang palabas ng lupa si Sikong Jiuzi. Bakas sa mukha niya ang gulat. Sa pagkakataong ito, punit-punit ang kanyang damit, at mukhang labis siyang napahiya, at maging ang kanyang bibig ay nagdurugo. Ang kanyang lakas ay umabot na nga sa antas ng isang disipulong nasa antas ng emperador, ngunit hindi ibig sabihin nito na isa na siyang immortal na Diyos. Ngayon lang, nang bumaba ang kuryente mula sa lahat ng direksyon, 12 beses pa lang siyang lumaban, ngunit ang kuryente ay umabot na sa daan-daang beses. Sa antas na ito, gaano man siya kalakas, hindi niya ito mapaglabanan. Ito rin ay dahil sa kanyang makapangyarihang cultivation. Kung siya ay isang ordinaryong tao, malamang ay nadurog na siya ng pira-piraso. Kabanata 1084. Bitek. Habang nakatingin kay Zephyr, ang kanyang mga mata ay naging lubhang malungkot, at biglang lumitaw ang isang agos ng puot. Sus Mariosep Zephyr, papatayin kita. Bilang isang likas na henyo, isang nilalang na hindi kayang paniwalaan ng langit, palagi siyang tinatawag na pinakamakapangyarihang hari, kailan pa siya nakatanggap ng ganitong pagtrato. Sa mga disipulong ito, mataas at makapangyarihan ang kanyang katayuan. Kahit ang ilan sa mga eksperto sa mas lumang henerasyon ay hindi kailanman nakasakit sa kanya dahil sa pagiging henyo niya. May posibilidad na siya ay maging isang kataas-taasang eksperto sa hinaharap. Kaya naman, wala pang sino man ang nangahas na supulan siya sa ganitong antas. Gayunpaman, sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, isang malakas na pakiramdam ng krisis ang biglang bumalot sa kanya. Masyadong malakas ang pakiramdam ng krisis na ito. Maging si Sikong Jiuzi ay hindi maiwasang makaramdam ng isang malakas na malamig na aura na dumadaloy sa kanya, at nanindig ang kanyang mga balahibo. Sa ilalim ng matinding krisis, sa wakas ay nakita ni Sikong Jiuzi na sa palad ni Zephyr, ang umiikot na mga violent wind lightning blades ay nagtipon-tipon sa sukdulan. Damn it! Mahusay na Golden Dragon Finger. Mabilis na nagtipon ang isang nakasisilaw na sinag ng Diyos. Ito ay umunlad at gumalaw, at sa isang iglap ay nabuo ang isang daliri. Ang buong katawan ng daliring ito ay ginintuan, na parang may kapangyarihan ng isang malaking dragon sa pagitan nila. Isa pala itong nababaluktot na tunay na dragon. Napapaligiran ng dragon na bumubuo ng gininto ang kulay. Sa katawan nito, maraming kaliskis ng dragon ang natipon, na bawat isa ay may dalang mahiwagang kinang. Dahil sa kinang, nagmukha itong walang talo. Boom! Umuungol. Umungol ang dragon at ibinuka ang mga kuko nito. Agad na sumabog ang daliri ng higanteng gininto ang dragon na may maladyos na karangyaan na parang talon. Hinabi nito at winasak ang lahat ng nasa daanan nito. Sus Mariosep Zephyr, matagumpay mo akong nagalit. Para kang patay na hayop. Ang Golden Dragon Finger ay isang walang kapantay na kakaibang kasanayan na pinagpraktisan ko ng napakaraming taon. Kahit isang disipulo sa antas ng emperador ay hindi kayang labanan ito ng harapan. Habang nakaharap sa Golden Dragon Finger ni Sikong Jiuzi, hindi napigilan ni Zephyr Khan na maging seryoso.
Ang nakakatakot na aura ng Golden Dragon Finger ay patuloy na dumadaloy na parang isang tunay na dragon. Nang mapunit ang kuko ng dragon, nakabuo ito ng malinaw na bakas sa guwang. Makikita kung gaano kamangha-mangha ang kapangyarihang taglay nito. Gayunpaman, hindi natarante si Zephyr. Sa oras na ito, naramdaman na niya na ang mga violent wind lightning blades sa kanyang kamay ay lalong naging manipis. Sa loob ng katawan ng Talam, patuloy na kumukurap ang kulog at kidlat, at dumadaloy ang asol na liwanag. Sa labas, sumabog ang kulay cyan na liwanag. Ang lakas ng hangin at kulog ay sukdulan, ngunit sa sandaling ito, ang pinakamahiwagang bagay ay nasa gitna nga ng kidlat, kung saan ang mga manipis na gintong liwanag ay kumikislap. Ito ang pinakabagong kapangyarihan sa katawan ni Zephyr. Ang kapangyarihang ito ay mahiwaga at makapangyarihan. Hindi lamang ito may epekto sa elektrikal na kapangyarihan, kundi pati na rin sa kapangyarihan ng Mark of the Wind War. Pumunta ka. Sa utos ni Zephyr, 12 ng mga violent wind lightning blades ang mabilis na sumalakay patungo sa kalaban. Umuungol. Malakas ang ungol ng dragon. Ang higanteng dragon na nag-ebolusyon mula sa Golden Dragon Finger ay may dalang gininto ang liwanag. Ito ang isa sa pinakamalakas na teknik sa daliri ni Sikong Jiuzi. Klang. Nakontrol ng may kumpiyansang si Sikong Jiuzi ang kanyang tunay na enerhiya, ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kabanata 1085. Umuungol. Habang umuungal ang dragon, agad itong napalitan ng isang matinis na sigaw. Sa lugar na iyon, ang violent wind lightning blade ay napakatalas. Sa sandaling dumampi ito sa dragon, bigla itong naglabas ng isang napakatalas na katas at agad na pinutol ang dragon. Hindi. Imposible. Lumiit ng husto ang mga balintataw ni Sikong Jiuzi. May mga bali-balitang mayroon siyang siyam na galaw ng finger technique, na totoo naman. Gayunpaman, bawat galaw ay ibang-iba. Ang Green Edge Finger, ang Holy Wind Finger, ang Sky Exterminating Finger, ang Samsara Finger, ang Sky Shattering Finger, at ang Golden Dragon Finger ang lahat ng mga teknik sa daliri na naunawaan niya. Ang natitirang tatlong galaw ay hindi na niya maintindihan ngayon. Sa simula, plano niyang intindihin ang natitirang mga three-finger techniques sa tulong ng Immortality Secret Land. But ngayon, takot na takot talaga siya. Pinutol ni Zephyr ang kanyang gininto ang daliri ng dragon na parang isang halimaw. Umalis ka na rito. Kailangan ko nang umalis dito. Kung hindi, tiyak na magiging disbentaha para sa akin ang pakikipaglaban sa baliw na ito. Ang kanyang kapangyarihan ay walang kapantay na matalas, at hindi siya ang taong kaya kong labanan. Susmar Yosef. Nag-isip sandali si Sikong Jiuzi at nagdesisyon ng may kunot noong mukha. Kahit ayaw niya, ito ang isang bagay na kailangan niyang piliin. Buzz. Muling lumitaw ang violent wind lightning blade. Malapit na sana itong sumugod. Sa wakas ay nagngalit ang mga ngipin ni Sikong Jiuzi. Swoosh! Sa isang iglap, tumigil sa pakikipaglaban si Sikong Jiuzi at tumakbo palayo. Saan ka pupunta? Nang makitang tatakas na si Sikong Jiuzi, natigilan si Zephyr Khan noong una, nakatakas ngunit mabilis din siyang hinabol. Hindi makawala ang lalaking ito. Zephyr, huwag kang masyadong lumayo. Muling lumabas ang boses ni Sikong Jiuzi na may hindi maitagong kabaliwan habang nararamdaman niya ang paghabol sa kanya ng violent wind lightning blade. Ikaw. Dapat mamatay. Umalangaw sa tainga ni Sikong Jiuzi ang boses ni Zephyr na parang boses ni kamatayan. Napakasama ng lalaking ito. Hindi niya namamalayan, alam niyang kapag umalis na ito, walang katapusang gulo ang darating. Mamatay. Sakay ng isang violent wind lightning blade, si Zephyr ay kumilos ng kasing bilis ng isang multo at mabilis na lumitaw sa likuran ni Sikong Jiuzi. Nang akmang hahawakan na niya ito, bigla na lamang kumalat ang pagod at panghihina sa kanyang katawan. Ay hindi. Nang maramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan, biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Sa kanyang katawan, ang parang patak ng gininto ang liwanag ay nagsimulang dahan-daang umatras pabalik sa kanyang katawan. Susmar Yosef, wala talagang mura. Hindi mapigilan ni Zephyr ang makaramdam ng depresyon. Nang makita ang naglalahong anyo ni Sikong Jiuzi, bigla niyang ginamit ang kanyang huling lakas. Buzz.
Sa ilalim ng kontrol ni Zephyr. Isang violent wind lightning blade, na parang isang matalas at mahabang ilog, ang patuloy na dumadaloy at mabangis na kumislap sa katawan ni Sikong Jiuzi. Ah! Zephyr, papatayin talaga kita. Kasabay ng isang malungkot na sigaw, isang braso ang agad na bumagsak. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Zephyr ay nagpakawala ng isang mahinang ungol habang ang kanyang mukha ay namutla. Hindi na niya hinabol. Habang pinapanood niya ang pagkawala ng figure, ang mukha ni Zephyr ay nagdilim ng husto.